Ako po si Russell ng Iloilo. 2022 pa ako nakikinig sa inyo. Pero first time kong magpadala ng kwento. Sana po ay mabasa nyo. December 2025 lang ito nangyari. Huling pasok namin bago mag Christmas break. Diretso ako agad sa isang park paglabas ng school. Gusto ko na kasi agad na makapag-relax at namnamin yung bakasyon. Pumunta ako roon sa parang field area na merong mga bermuda. May ilang mga puno sa may bandang gilid. Doon ako nahiga. Malamig yung hangin kaya damang-dama ko yung Disyembre nun. Pa-cellphone lang ako nung una. Kaso nakatulog din ako nang hindi ko napapansin. Ang lalim ng tulog ko nun kasi nga pagod na pagod ako. Hanggang sa nagising ako. Una kong dinampot yung cellphone ko na nahulog sa may gilid ko. Nagkusot ako ng mga mata at naghikab. Tapos napalingon ako sa kabilang bahagi noong field. Nagtaka ako kasi may grupo ng mga kababaihang nandoon. Siguro 5 o 6 silang lahat. Nasa mga edad 40 pataas. Yung pinakamatanda ay may konting puti na sa buhok. Kakaiba sila kasi yung suot nila parang suot ng mga madre pero kulay tsokolate. Nakaharap din sila sa isang puno. May ilang mga kandila na nakasindi sa paanan ng puno. Tapos maraming nagkalat na mga talulot ng sampagita sa kinaroroonan nila. Abot nga sa ilong ko yung amoy ng kandila at yung bango ng bulaklak. Yumuko-yuko sila doon habang nagdarasal. Iba yung lengguwahe nila kaya hindi ko sila maintindihan. Lumingon-lingon ako. May iilang tao pa naman sa park. Pero walang kahit isa sa kanila ang nanonood sa mga babaeng nagdarasal. Nakita ko rin yung isang guard na naglilibot-libot. Nagtaka ako kasi nilagpasan lang niya yung open area na kinaroroonan namin nung mga nagdarasal na yun. Sa pagkakaalam ko kasi, bawal ang ginagawa ng mga babae. Nakakagulo kasi sila doon sa isang public area. Nagkalat sila doon, tapos ang iingay din. Malakas kasi yung boses nila habang nagdarasal. Ilang sandali pa, nilakasan na nila lalo yung boses nila. Kinilabutan na ako nun kasi nararamdaman ko na yung yanig ng boses nila sa katawan ko. Yung malamig na simoy naman ng hangin ay iba na rin ang ihip. Parang umiikot-ikot na ito doon sa field. Sumasayaw na nga yung apoy ng mga kandila nila. Pero katakatakang hindi nagagalaw ng husto yung mga sanga at halaman sa paligid. Doon ko na naisip na tumayo at lumabas. Talaga kasing kinakabahan na ako sa mga babaeng yon. Kaso pagtayo ko, napalingon bigla sa akin yung isa sa mga babae. Natigilan ako nang titigan niya ako. Kinalabit niya yung pinakamatanda sa kanila. Pagkatapos noon ay magkakasunod na silang lumingon sa akin. Nagtataka yung itsura nila na parabang may ginagawa akong kakaiba. Tumayo yung matanda. Napansin kong papunta siya sa akin. Kinabahan ako kaya nagsimula na akong lumakad palayo. Kaso nagulat na lang ako nung biglang nasa gilid ko na yung matanda. Hinawakan niya yung braso ko. Napalingon ako sa kanya. Otomatiko akong nagtanong kung anong kailangan niya sa akin. Pero hindi niya sinagot. Nilagay lang niya sa harap ng mukha ko yung isang palad niya. Pagkatapos ay bigla niyang pinitik yung mga daliri niya. Agad ay biglang tumilim ang paningin ko. Hindi ko alam kung anong nangyari. Basta hindi ko na rin maramdaman yung katawan ko. Hindi rin ako makapagsalita para makahingi ng tulong. Sunod ko na lang na namalayan, napabalikwas na ako ng bangon. Talagang napasigaw ako ng konti at naghabol ako ng hininga. Lumingon ako. Kita kong nakatingin sa akin yung ibang mga tao sa park. Lumapit pa nga sa akin yung guard at nagtanong kung ayos lang daw ba ako. Tumango ako. Nanginginig kong sinabi na nakatulog lang ako. Tapos binangungot. Litong-lito ako nun. Hindi ko kasi malaman kung bakit ako binangungot ng ganun. Kaya tumingin ako doon sa puno. Doon ay kinilabutan na naman ako nang makitang may mga nagkalat na mga talulot ng sampagita sa paanan ng punong yon. Pero wala yung mga babae.
at yung mga kandila nila. Hindi na ako nag-isip nun. Basta binulsa ko na lang yung cellphone ko at umalis na ako sa park na yon. Hello po sa lahat ng mga kapasta natin. Ako po si Maylene ng Ilocos. 31 years old na kasambahay. Gusto ko lang sanang ibahagi sa inyo yung nakakatakot na karanasan namin ng amo ko. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ma'am Andrea. Last year lang ito nangyari. 6 na buwang buntis noon si Ma'am. Dinadala niya yung panganay nilang mag-asawa. Pero dahil OFW si Sir sa Japan, kami lang ni Ma'am ang magkasama sa bahay. Isang hapon ay niyaya ako ni Ma'am na pumunta sa park. Gusto raw kasi niyang lumanghap ng preskong hangin kahit na sandali lang. Galing kami sa doktor niya nun, kaya sasakay na lang kami papuntang park. Nung nasa gilid na kami at naghihintay ng jeep, may nakita akong isang matandang babae. Medyo malayo siya sa amin. Hindi naman siya mukhang pulubi, pero masama yung kutob ko sa kanya. Grabe kasi siya kung makatitig kay Ma'am. Yung tipo ng titig na may kung anong binabalak. Hindi ko na lang sinabi kay Ma'am ang tungkol sa babae. Ayoko kasing matakot siya at baka mapano pa yung dinadala niya. Pinara ko na lang yung paparating na jeep tapos sumakay na kami. Pagkarating namin sa park ay dumiretso si Ma'am sa bilihan ng manggang hilaw. Bumili rin ako ng sa akin tapos asin lang ang pinalagay ko. Pagkatapos ay lalakad na sana kami papasok. Pero napahinto kami sandali nung may makita kaming isang aso. Payat tapos kulay itim. Pero may bahagi ng balahibo niya na naglagas na dahil galisin. Nakita ni Ma'am yung aso na yon. Medyo natakot siya kasi mukhang aso yun na merong rabies. Matindi kasi yung paglalaway tapos napakatalas ng pagkakatitig sa kanya. Sabi ko ay wag na lang naming pansinin para hindi masukol. Baka kasi habulin pa kami noon at kagatin. Pumasok na lang kami sa entrance. Doon na kami nakahinga ng maluwag. Umupo kami sa bench malapit sa playground. Nag-uusap lang kami noon habang kumakain ng manggang hilaw. Nakita ko rin na natutuwa si Ma'am habang nakatingin lang sa mga bata na naglalaro. Ilang minuto pa ay may narinig akong kumaluskos. Nung una inakala kong mga bata lang yun na nagpunta sa may halamanan. Pero nang kumaluskos ulit ay lumingon na ako. Nandoon yun sa likod lang namin. Nagulat ako ng husto dahil sa nakita ko. Yung asong galisin kasi ay nandoon sa halamanan. Nakatago habang nakatitig pa rin kay Ma'am. Napansin siguro ni Ma'am na may tinitignan ako ron. Napalingon din siya. Agad siyang napatayo at napatili sa nakita niya. Nataranta ako. Hindi kasi maganda ang matinding emosyon para kay Ma'am. Isa pa ay napakasama na ng kutob ko sa aso. Bakit nga kasi tinitignan niya talaga si Ma'am? At paano siya nakapasok sa loob ng park? Kaya naisip ko na baka hindi pangkaraniwang aso ang nakikita namin. Hindi na ako nag-isip. Hinagis ko sa kanya yung hawak kong manggang hilaw na maraming asin. Sinigurado kong mabubuhos yun sa kanya. Nakita kong nagulat yung aso at akmang tatakbo. Pero tinamaan pa rin ang bandang likod niya. Gulat na gulat kami ni Ma'am nang umusok yung likod ng aso. Yung bahaging tinamaan ko. Pagkatapos ay sumuot siya sa halamanan. Hindi ko na alam noon kung saan siya pumunta. Tumingin-tingin ako sa paligid hanggang sa nakita ko yung isang matandang babae na tumatakbo palayo. Ang parehong babae na nakita ko bago kami makasakay ng jeep. Inalalayan ko si Ma'am. Lumipat kami roon sa mas maraming tao. May isang ali rin na tumulong sa amin at hinilot-hilot niya yung likod ni Ma'am. Nakita raw niya yung nangyari at sigurado raw siyang aswang ang aso na yun. Pinayuhan niya kami na huwag dumiretso pa uwi sa bahay para hindi kami masundan. Dumaan daw muna kami sa simbahan para mailigaw yung aswang. Sinunod namin ang payo na yon. Awa ng Diyos,
wala naman kaming napansing kakaiba nung makauwi na kami. Naging maayos ang pagbubuntis ni ma'am hanggang sa maisilang na niya yung panganay nila. Ako po si Ian, Sir Neb, 28 anyos. Guard ako dati sa isang park, pero umalis ako sa trabaho na yon dahil sa isang nakakatakot na pangyayari. Nalagay talaga ako sa alanganin nun dahil sa ginawa ko na hindi naman talaga kasalanan. Muntik pa nga akong mamatay. Buti na lang talaga may nakatulong sa akin para malagpasan ang panganib na yon. Mga bandang 6:00 ng gabi nun, nakapwesto ako sa gate ng park. Kasama ko yung isa pang guard na si Mang Diego. Ordinaryo naman ang lahat ng oras na yon. Hanggang sa may makita ako sa bangketa. Isang babae at isang lalaki. Siguro nasa mga 45 anyos sila pareho. Sweet sila habang naglalakad. Kaya naisip ko na baka magjowa o mag-asawa. Ginala ko pa yung mga mata ko. Dito ko napansin yung isa pang babae sa tawid ng kalsada. Naka-asul na t-shirt. Nasa gilid siya ng isang nakaparadang SUV. Halata ko na nagtatago siya roon. Tapos nakapako yung tingin niya doon sa magjowa. Una kong napansin ay medyo magulo yung buhok niya. Napakatalas din niya kung makatingin. Lumapit yung magjowa sa gate. Papasok sila, kaya nawala yung pansin ko sa isa pang babae. Chinek ko kasi yung dalang bag ng babaeng papasok. Nung nakalagpas na sila sa may gate, tumingin uli ako doon sa may bangketa. Nakita kong lumabas na sa pinagtataguan niya yung babaeng magulo ang buhok. Nakita kong hindi masyadong maayos ang suot niya. Medyo madungis kasi yung jogging pants at yung t-shirt niya. Tumawid siya at lumakad diretso sa may gate. Papasok siya, kaya hinarang ko. Hinarang ko siya hindi dahil hindi maayos yung damit niya, kundi dahil kahina-hinala yung ekspresyon ng mukha niya. Ramdam ko kasi talaga yung matinding galit sa mga mata niya. Ayun nga at nakakuyom yung mga palad niya at medyo nanginginig. Nag-alala ko na baka may gawin siyang hindi maganda sa loob. Bala ko sana noon ay kausapin siya ng mahinahon. Kaso binulyawan na niya ako bigla. Bakit ko raw siya hinaharangan? Nasa loob daw ang asawa niya at ang kabit nito. Kailangan daw niyang sundan para kumprontahin. Naalarma ako kahit si Mang Diego ay napatingin na rin sa amin. Sabi ko sa babae na hindi pwedeng magkagulo sa loob ng park. Kung gusto niya, hintayin na lang niya yung lalaki na lumabas. Magtago muna siya sa may gilid ng exit para hindi siya makita agad. Tapos tsaka niya kausapin ang asawa niya pag lumabas na ito. Pero ayaw niyang makinig sa akin. Pinipilit talaga niya na makapasok. Nagiging agresibo na siya, kaya tumulong na si Mang Diego na umawat. Nanindigan talaga ako na hindi siya pwedeng pumasok, lalo kung hindi siya kakalma. Dito na siya lalong nagalit. Nagulat na lang kami ni Mang Diego nang bigla akong sampalin ng babae. Ewan kung anong meron sa sampal na yun. Bigla na lang kasing dumilim yung paningin ko sandali. Namalayan ko na lang na nakabalandra na ako sa sahig. Tapos tumatakbo na palayo yung babae. Inasikaso ako ni Mang Diego. Niradyohan niya yung iba pang mga guard. Tumulong din yung ibang mga tao na nakakita sa pangyayari. May isang dalaga na tinuro yung pisngi ko na nasampal. Sabi niya, bakit parang kakaiba raw yung pagkakasampal sa akin? Napakapula raw kasi at namaga kaagad. Sang-ayon naman ako na may kakaiba nga sa sampal na yon. Nahihilo na kasi ako nun. Pakiramdam ko ay hihimatayin talaga ako. Tinignan niyo ni Mang Diego. Nanlaki yung mga mata niya at bigla siyang namutla. Natataranta niyang sinabi doon sa isa pang gwardya na hanapin kaagad yung babaeng nanampal. Kailangan ko raw kasing matapik yun pabalik. Gusto ko sanang magtanong kung ba't nasabi niya yun. Kaso tuluyan na akong nawalan ng malay nung sandaling yun. Nung magkamalay ako, ay nasa office na ako. Nananamlay pa rin ako at namamanhid ang buong katawan.
Halos hindi ko maigalaw yung mga braso at binti ko. Tinanong ko si Mang Diego kung anong nangyari. Sabi niya sa akin, napasahan daw ako ng tapik na may sumpa. May kasamang sumpa raw ang sampal sa akin ng babae. Dapat daw sana tinapik ko yun kaagad pabalik para maibalik ko sa babaeng yun ang sumpa. Kaso mabilis siyang nakalayo. Hindi na rin nila alam kung saan pumunta. Kinilabutan ako. Alam ko kasing hindi nagbibiro si Mang Diego. Halata rin naman kasi sa kalagayan ko nun. Kahit anong pilit ko ay hindi talaga ako makakilos ng maayos. Tinanong ko si Manong kung anong mangyayari sa akin kapag hindi ko na ibalik ang tapik. Umiiling siya kasi hindi raw niya sigurado. Pero hindi malabong lumala ng lumala ang kalagayan ko. Paglipas ng ilang minuto ay may dumating sa office namin. Isa sa mga kasama naming guard. Kasama nito yung lalaki na sinasabing asawa nung sumampal sa akin. Nandoon din yung babae na akala ko ay jowa niya. Nag-init yung bumbunan ko. Kung tutuusin kasi ay may kasalanan din yung taong yun sa nangyari sa akin. Kung matinulang sana siyang lalaki, hindi magwawala ng ganoon yung asawa niya. Kinausap siya ni Mang Diego. Sabi niya yung kasama niyang pumasok daw ay legal niyang asawa. Yung sumampal daw sa akin ay dati niyang ka-live-in. Hiniwalayan niya kasi nga kakaiba ang ugali. Masyado raw itong selosa at nakakasakal. Ang matindi pa, nalaman niyang sumasamba ito sa demonyo. Nung malaman niya yon, ay hindi na siya nagdalawang isip na umalis. 4 na taon na raw ang nakakaraan mula noon. Pero hindi pa rin siya tinatantanan ng babae. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kwento niya o ano. Pero sinakyan ni Mang Diego ang sinabi ng lalaki. Tanong ni Mang Diego kung pwede raw ba kaming masamahan ng lalaki sa bahay nung sumampal sa akin. Mabilis yun na tumanggi. Kahit kailan daw ay hindi na siya babalik sa kasumpa-sumpang bahay na yon. Ang magagawa lang daw niya ay ang ituro sa amin kung saan yung bahay. Kami na lang daw ang pumunta. Pumayag si Mang Diego. Ang mahalaga lang naman kasi ay makarating kami ron at maibalik ko yung tapik. Nagpahinga muna ako ng mga 1 oras. Pagkatapos ay umalis na kami ni Mang Diego. Akay-akay niya ako noon pasakay ng taxi. Nahihirapan kasi talaga akong lumakad. Sakto rin at tapos na yung shift namin noon. Dumiretso kami doon sa address na binigay ng lalaki. Ordinaryong subdivision lang naman yun. Pero konti na lang ang mga tao sa daan kasi nga gabi na rin. Siguro mga pasado 9:00 na nun. Sa may kanto pinahinto ni Mang Diego yung taxi para raw hindi kami mapansin agad. Pagkatapos ay inakay niya uli ako. Hinanap namin yung numero ng bahay na pupuntahan namin. Hindi naman kami nahirapan dahil nakita namin yun agad. Kaso hindi pa man kami nakakalapit ay napahinto na agad si Mang Diego. Napakasama raw kasi ng pakiramdam niya doon sa bahay na yon. Tumingin ako doon. Nakita ko yung isang bahay na walang gate at bakod. Pero merong puno ng aratilis sa bakuran. Sarado yung pinto nun at nakababa yung mga kortina. Pero may ilaw ng kandila o lampara na galing sa isa sa mga bintana. Binulungan ako ni Mang Diego. Kung handa na raw ako ay lalapit kami at kakatok siya agad. Kapag pinagbuksan kami, puwersahin ko raw ang sarili ko. Pilitin kong matapik kahit konti yung babae. Siyempre mas maganda kung samahan ko rin ang dasal at matinding pananalig sa Panginoon. Tumango ako. Nanghihina pa rin talaga ako pero kailangan kong tatagan ang sarili ko. Lumapit kami sa pinto. Kumatok si Manong kaso hindi kami pinagbuksan. Kumatok siya ulit. Doon ay may narinig na kaming mga yabag sa loob ng bahay. Nagtanong kung sino raw ang kumakatok. Nang marinig ko yung boses na yun ay nangilabot ako. Sigurado kasi akong yun ang boses ng babaeng sumampal sa akin. Nagsalita si Manong. Pinababa niya ng konti yung boses niya. Sabi niya ay
may pinapahatid lang si Kapitan. Doon na tumunog yung doorknob. Dumagundong yung puso ko sa kaba. Pero hindi ako nagpadaig sa takot ko. Nang bumukas na yung pinto, ay agad kong tinulak ang sarili ko. Pinilit ko siyang matapik. Tinamaan ko siya sa isang braso. Kita kong nagulat siya at mabilis niyang sinarado yung pinto. Ako naman ay agad na hinila ni Mang Diego palayo doon. Dinig kong nagsumigaw yung babae sa loob ng bahay niya. Pinagmumura niya ako, pero hindi na namin siya pinakinggan. Mabilis na lang kami na lumakad. Inaakay pa rin ako ni Mang Diego nung una. Pero nung nasa kanto na uli kami, nakakatakbo na ako. Diretso na kami nun hanggang sa makasakay uli ng taxi. Pagdating sa taxi ay umayos na yung pakiramdam ko. Para bang hindi ako ginupok ng kung anumang sumpa kanina. Todo pasalamat talaga ako noon kay Mang Diego. Kung hindi kasi dahil sa kanya, baka natuluyan na akong nalagay sa bingit ng kamatayan. Hello po, ako si Patrick. Event photographer ako ngayon. Yung litarista sa mga kasal, binyag, o kung ano pang mga okasyon. Pero sumasideline din akong litratista sa mga park. May dala akong sarili kong camera at portable printer. Madalas ako sa isang mini park na malapit lang sa isang simbahan. Marami kasing nagpapapicture doon na mga magpamilya o magkasintahan. At doon din nangyari itong isasalaysay ko sa inyo. Sabado nung gabi nun, kakatapos lang ng 6 PM na misa. Uuwi na rin sana ako, pero may lumapit sa akin na pamilya. May nanay, tatay at batang lalaki na nasa mga 3 taong gulang. May pulang lobo na nakatali sa isang braso niya. Magpapakuha daw ng 2 family pictures. Pinapwesto ko sila roon sa may halaman. Niyakap ng bata yung lobo niya. Tapos kinuhanan ko na sila ng picture. Natuwa pa nga ako kasi madaldal at medyo malikot yung bata. Tinignan ko yung mga kuha ko. Maayos naman, kaya hinanda ko na at pinrint. Nagustuhan naman nila yung resulta ng makita nila. Binayaran nila ako agad at lumakad na sila paalis ng park. Pinalik ko yung tingin ko sa camera ko. Kasi magliligpit na nga ako. Dito na ako natigilan. Meron kasing kakaiba sa imahe ng bata. Malabo yung buong ulo niya. Hindi naman nawawala. Sadyang malabo lang talaga. Takang-taka ako kasi sigurado naman ako na maayos yung pictures nila. Hindi pa nga nagreklamo yung mag-asawa nung makita nila. Naalala ko bigla yung pamahiin ng mga tungkol sa litrato. Kapag walang ulo yung isang tao sa larawan, may mangyayaring masama sa kanya. Magiging dahilan yun ng kanyang kamatayan. Nag-alala ako para sa bata, kaya naisip kong ipakita yun sa mag-asawa. Mabilis kong niligpit yung ibang mga gamit ko. Iniwan ko lang yung camera ko na nakabukas pa at hawak ko. Lumakad ako papunta sa labas ng park. Nakita ko yung mag-anak na naghihintay ng masasakyan. Hawak ng mama yung kaliwang kamay ng bata. Nakatali pa rin yung lobo sa kabila. Lalapit na sana ako sa kanila nang humangin ng konti. Hindi naman malakas pero sapat na yon para liparin yung lobo ng bata. Nakalas yung lubid sa braso ng bata at tuluyan nga na natangay yung lobo papunta sa kalsada. Ang bilis ng pangyayari. Inalis bigla ng bata yung kabilang braso niya na hawak ng mama niya. Hahabulin niya yung lobo. Ang malala pa roon ay may paparating na taxi sa direksyon nila. Nanlaki yung mga mata ko at tumindi yung kabog ng dibdib ko. Hindi ko alam kung anong sumapi sa akin nun. Basta tumakbo ako ng mabilis. Pagkalapit ko ay agad kong hinablot yung bata pabalik sa bangketa. Medyo nalakasan ko pa nga kasi nataranta na talaga ako. Umiyak yung bata. Niyakap siya agad ng mama niya. Huminto rin yung taxi at bumaba yung driver. Kita kong pinagpawisan yung driver.
dahil malamang sa pagkabigla. Nagpasalamat sa akin yung papa ng bata. Bibigyan sana niya ako ng ekstrang pera pero tinanggihan ko na. Sabi ko ang mahalaga lang ay ayos na yung bata. Tapos doon ko na rin binanggit yung tungkol sa mga kopya ng litrato na nasa kamera ko. Talagang nagulantang sila nung makita nila yon. Totoo nga kasi na malabo yung ulo ng anak nila roon. Tinignan din nila yung mga litrato na binigay ko sa kanila. Nanlamig ako kasi malabo na rin yung ulo ng bata roon. Nakakapagtaka yun kasi pare-pareho naman naming nakita ng maayos yung larawan pagkabigay ko. Sabi ko na lang, mas maganda kung sunugin nila yung mga damit ng bata pag uwi nila. Pangontra daw kasi yon sa ganoong mga pangitain. Buti na kasing sigurado. Kahit pa sabihing nailigtas ko na yung bata mula sa pagkakabangga. Good day po mga kapasta. Ako si Misty ng Davao City. Bago lang ako dito sa channel nyo. Nahumaling agad ako kasi ang ganda ng mga story nyo. Kaya naisip ko na rin na ibahagi yung nakakatakot kong karanasan. Dito lang din nangyari sa Davao City. Sa isang lumang park na hindi ko na lang papangalanan. Pero mukhang mahuhulaan din naman ng mga kasyudad ko itong lugar na to. Dahil sa mga clue na mababanggit ko. 1990s pa po ito. Third year high school pa lang ako. Pumunta ako dun sa park para gumala kasama yung mga kaibigan ko. Ako yung nauna. Pumasok agad ako doon sa entrance ng park. Tuloy-tuloy lang ako dapat doon, papunta sa may tower. Napagkasunduan kasi namin ng mga kaibigan ko na doon kami magkikita. Pero napahinto ako. Nagtaka ako kasi wala akong makitang ibang tao sa loob ng park. Pinakalma ko yung sarili ko. Baka nga naman kasi konti lang talaga yung mga tao sa buong park nun. Tapos baka wala sila sa bandang entrance. Baka nandoon sila sa may likod. Kaya nagpatuloy ako sa paglalakad. Pagdating ko dun sa may open area, kung nasaan yung tower, wala pa rin akong makitang ibang tao. Nagsimula na akong makaramdam ng kaba. Nagpalakad-takbo ako papunta sa skating rink. Nung mga panahon kasing ito, buhay na buhay pa yung skating rink sa park na yon. Laging may nagbabike na mga bata roon o nag-i-skating na mga teenagers. Kaso kahit doon ay wala ring tao. Tumingin-tingin ako sa paligid at nagpalakad-lakad ako. Wala pa rin akong nakikitang kahit na sino. Sa may playground, sa may fountain, at kahit doon sa bahaging nakaharap sa dagat ay wala. Pero nararamdaman ko naman na merong nagmamatsyag sa akin. Hindi nga lang ako sigurado kung totoo ba yung pakiramdam na yon o guni-guni ko lang dahil sa takot ko. Lumakad ako pabalik sa dinaanan ko. Dumaan uli ako sa may tower. Dumiretso ako doon sa may entrance. Mula sa likod ng gate ay sumilip ako. Dito na talaga ako natakot. Kasi wala rin akong makitang tao sa labas ng gate. Wala yung mga guard, mga naglalakad sa bangketa, at wala ring mga sasakyan. Taranta akong lumabas. Nakapikit ako noon kasi pinunasan ko sandali yung mga mata ko. Pagtingin ko ay nagulat ako. Nandiyan na kasi bigla yung mga tao sa paligid. Nakita ko na yung mga guard. Kahit yung mga nagtitinda sa malapit ay nakita ko na rin. Takang-taka ako kung anong nangyari. Sigurado kasi ako na wala akong nakitang tao nung nasa loob pa ako. Mula sa labas ng gate ay sumilip ako sa loob. May nakikita naman akong mga tao na nandoon. Bumili ako ng orange juice tapos pinakalma ko uli yung sarili ko. Naisip ko noon na doon na lang hintayin yung mga kaibigan ko sa may entrance. Natatakot kasi akong pumasok ulit. Baka kasi mawala na naman yung mga tao at hindi ko na sila makita ulit. Lumipas ang ilang sandali. Nagulat ako nung may kumalabit sa likod ko. Lumingon ako at nakita ko yung dalawa sa mga kaibigan ko. Sabi nila kanina pa raw sila sa loob. Nagtataka raw sila kung bakit kakaiba yung kinikilos ko. Nakita raw kasi nila akong umiiyak habang tumatakbo mula sa may likod ng park.
doon sa bandang nakaharap sa dagat. Dumiretso daw ako palabas ng gate. Tinawag daw nila ako pero hindi ko naman sila nililingon. Ano raw bang problema ko? Bakit ako umiiyak? Walang paglagyan yung pagtataka ko nun. Nauutal kong sinabi na sa loob na lang ako magkukwento. Sinamahan nila ako papasok. Hinanda ko noon ang sarili ko kung sakali mang mawala sila bigla. Sabi ko sa sarili ko, lalabas talaga ako ng gate pag nagkataon. Pero hindi naman nangyari yun. Lumakad kami papunta sa may tower. May mga tao naman sa park. Naupo kami roon at doon ko na kinuwento sa kanila ang lahat ng nangyari. Marami sa kanila ang hindi naniwala. Pero may mga nagsasabi rin na baka namaligno ako. Yun na lang din ang pinaniwalaan ko. Kasi wala naman akong alam sa mga ganoong kababalaghan. Hanggang sa nitong kailan lang, napadpad nga ako sa channel nyo. Dito ko lang naisip na baka isang glitch ang naranasan ko. Kapareho kasi nung mga narinig kong kwento dito.